Purihin ang Diyos. So, tayo po ay dadako muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakotanan, ang makakasama niyo muli sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. So, welcome everyone sa lahat po ng mga naka-tune in sa oras na ito. Mapalad po kayo na kayo po ay nariyan at nakaupo at nag-aabang para makinig ng salita ng Diyos. Amen. So sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church Camarine Family, welcome everyone. At sa lahat ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines at maging sa iba't ibang panig ng daigdig, wini-welcome ko rin po kayo sa oras na ito. Amen. So sabihan nyo na rin po ang iyong mga mahal sa buhay na umupo na po at makinig ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos napakalaga sa atin. Matthew 4:4, sabi ni Jesus, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." Amen. So ngayon ay tayo po muna ay sumandaling yumuko at manalangin. Lord, we entrust into your hands, Lord, ang kabuuan na ito ng pag-aaral namin ng salita. Patuloy mo rin unat na mapagpalang kamay sa lahat na nakatune in sa oras na ito. Thank you, Father God. Let thy name be glorified sa kabuuan ng pag-aaral namin ito. Nang ito na yung salita. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ng Diyos, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral. At tinatalakay po natin ang mga deklarasyon ni Haring David sa ating foundation verse ng Book of Psalms 18 verse 2. Nasa ika-4 na bahagi na po tayo. So, balikan muli natin ang foundation verse natin na ating binibigyan ng emphasis, yung mga declaration ni Haring David. So, sabi dyan, "So the Lord is my rock and my fortress," sabi ni David, "and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold," my stronghold. Hallelujah. So, thank you Lord, O God, sa iyong mga salitang muli na aming pagbubulay-bulayan sa oras ito. Holy Spirit, thank you also. We acknowledge you. You are a great teacher. Salamat muli sa mga panibagong kapahayagan na iyong salita. May taas ka, malulhati ka, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ng Diyos. So, sa ika-4 na ating pagtatalakay sa mga declaration ni David. So, natalakay po natin yung number 1. He is the Lord. He is our, sabi ni David, "Ikaw, Panginoon, ang aking rock." Rock of salvation. So, our God is the rock of our salvation. So, hindi lamang si David ang dapat magdeklara na bato ng kaligtasan, kundi tayo rin po. So, yun po ang unang ating tinalakay. Jesus, God, is our Savior and the rock of our salvation. And the second na tinalakay natin, kagaya ng declaration ni David, sabi ni David, "The Lord is my fortress," kuta, tanggulan. So, ang ating Diyos din po. Di lamang si David ang deklara, tayo rin po. The Lord is our rock and our salvation and our high fortress, ang ating Panginoon. Okay? So, He is our high fortress. Ang ating Diyos, yung ating high fortress. Amen? And the third na tinalagay po natin ay diniklara ni Haring David na ang Panginoon ang kanyang deliverer. Okay? So, ganun din naman si Lord, ang ating deliverer. God is our deliverer. Amen? So, He is our deliverer, tagapagpalaya, tagapagligtas. Ngayon naman, ang ika-4 nating tatalakayin is about, sabi ni David, "My God." So, yan ang declaration ni David. My God. Ibig sabihin talagang personal, diniklara niya na mayroon siyang Diyos. Yan ang the best. May kinikilala tayong Panginoon, Diyos sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? Ang tanong, mayroon ka bang Panginoon na kinikilala? Mayroon ka bang Diyos?
Yan ay deklara natin, mayroon tayong Panginoon, mayroon tayong Diyos. Dapat kinikilala natin na mayroon tayong Panginoon, mayroon tayong Diyos. Kaya sabi ni David, ang sabi niya sa kanyang declaration sa ating foundation verse sa Psalms 18 verse 2, sabi niya, balikan natin, sabi niya, the Lord is my rock, my fortress, my deliverer, my God. Hallelujah. My God. So, ang tanong, mayroon ka bang Diyos? Ikaw ba nakikinig ngayon? Mayroon ka bang kinikilalang Diyos sa buhay mo? Mayroon ba tayong kinikilalang Diyos sa buhay natin? Kasi sad to say, there are so many people, maraming mga tao, ibang Diyos ang kinikilala. Ha? Like me, gaya ko nung araw. Iba-ibang Diyos yung kinikilala ko. Iba-ibang Diyos yung aking sinasamba. Pag sinabi kasing mga Diyos, hindi totoong Diyos. Diyos-Diyosan ang tawag doon, hindi totoong Diyos. Parang ano yan eh, parang laruan yan eh. Ha? Halimbawa, laruang plastic na laruan ng sasakyan. So, ang tawag diyan, kamukhang sasakyan pero laruan. Hindi totoong sasakyan. Kasi ang totoong sasakyan tumatakbo. Nadadrive at nakakapunta ka sa malayong lugar. Hindi totoo. So sa panahon ito, maraming mga tao sumasamba sa hindi totoong Diyos. Kaya nga ang bayang Israel pinapagalitan ng Panginoon pinaparusahan ng Panginoon kasi ang dami nilang dinudyos. Dami nilang sinasambang Diyos. Ayaw nilang kilalanin na si Lord ang Diyos ng buhay nila. Mabuti itong si Haring David, talagang ibang klase yung ano niya, yung buhay niya, talagang nakakonekta sa Diyos. Mayroon siyang kinikilalang totoong Diyos. Yung bansang Israel sa panahon yun, nagagalit ang Panginoon sa bayang Israel kasi ang dami nilang dinudyos. Lalo na si Solomon nung kumuha siya ng napakaraming babae, just imagine 1,000 mga babae ni Solomon. Yung mga babaeng yun mga hindi kalahi kinuha ni Solomon, mga Sidonia. Kaya sumasamba siya sa mga Diyos ng mga Sidonia. Sumasamba sila kay Astaroth. So, ang dami nilang sinasambang mga Diyos. Kaya ang Diyos nagagalit. Parang panahon din ng inilabas ni Lord yung Israel from Egypt na almost 430 years inalipin ni King Pharaoh ang bayang Israel. Inalipin ng Ehipto. Pero ang good news po na ang daing ng mga Israelites ay dininig ng Panginoon. Kaya nagpadala si Lord ng magliligtas sa bayang Israel sa katauhan ni Moses. Okay? So, purihin ng Diyos, in short, napalaya ang bayang Israel. So, hindi ko na po ikikwento ng napakalawak kasi yung kwento ng Israel. So, ang binibigyan din ko lang dito, nung mailabas na po yung Israel sa bayang Ehipto, so, ano nangyari? Nakatawid na sila ng dagat na pula. Kasi ang Diyos natin talaga buhay, makapangyarihan. Naghimala ang Diyos kasi nung mapalaya sila ng bayang mula sa Ehipto, napalaya sila ng Panginoon, pinalaya na sila ni King Pharaoh kasi nagpadala si Lord ng 10 salot sa bayan ng Ehipto para lang talagang ipakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan para iligtas ang bayang Israel sa katauhan ni Moses. Nagpadala si Lord ng 10 mga salot. Imagine mo yung 10 salot na yun, napakatindi. Mga langaw, nagpadala si Lord ng napakaraming langaw. Ano pa? Mga naknak, o ibig sabihin, mga pigsa, palaka. Yung tubig, naging dugo. Imagine mo, naging dugo yung tubig. Yung ilog Nilo. Naging dugo. So, yun yung power ng Panginoon.
Hindi nagpadala siya ng ng yelo. Nagpaulan siya ng yelo at apoy. Ha? At ang matindi ron, yung pinagdilim niya yung buong Egypt. Imagine mo, 3 days, walang alisan sa kanilang pinatatayuan. Pero ang good news po, yung mga Israelites po, sa panahon yun, yung kanilang kinalagyan, di man lang nagdilim ni katiting. Yan yung distinction ng mga nananalig sa Panginoon. And then lastly na salot, yun yung papatay ng Diyos yung mga firstborn sa Egypt. Kaya nga doon po tinatag yung tinatawag na Passover. Ibig sabihin Passover, mayroong instruction si Lord. Sabi ni Lord, magpatay kayo ng tupa. Tapos yung dugo, sahurin nyo sa palanggana. Pagkatapos, ipahid nyo sa mga hamba ng tahanan, at ang sino man kakitaan ko ng dugo, sa kanilang hamba ng tahanan, ay lalampasan ng anghel ng mumuksa. Kasi sabi ng Panginoon, dadaan sa Egypt sa hating gabi para patayin ang lahat ng firstborn ng mga Egyptian. Puri ng Diyos. So, ang good news po, nung dumaan po yung anghel ng mamumuksa sa Egypt, yung mga panganay po ng mga Israelite, ni isa po walang nagalaw, walang namatay, ni isa. Lahat po ng mga panganay ng mga Egyptian, nangamatay lahat, pati kanilang mga hayop. At iyon na po, tinatag yung tinatawag na Passover. Amen? At pagkatapos po noon, pinayagan na ni King Pharaoh yung Israel para lumabas na sa Egypt, papuntang Promised Land. Kaya lang, nung naglalakbay na po yung mga Israelites, nasa ilang na po sila. So, hinahabol sila ngayon ng mga ni King Pharaoh, 10 ng kanyang mga kampon, ng kanyang mga sundalo. At sila ay talagang kargado ng mga panudla. Karwahe sila, talagang tumatakbo silang mabibilis. Ngayon, natakot ngayon yung Israel. At sinisi na naman nila si Moses. Sabi naman ni mga taong ito, mga Israelites, bakit dinala mo pa kami dito sa ilang? Hinahabol na tayo ni King Pharaoh. Sana pinabayaan nyo lang kami sa Egypt. Gusto pa raw nilang maging alipin ng Egypt kaysa naman mamatay sila sa ilang. Pero anong sabi ni Moses? Stand still and see the salvation of the Lord. Sabi niya, mga Egyptian, nakikita nyo ngayon, hindi nyo na makikita yan magpakailanman. Kaya ginawa ni Moses, tumawag siya sa Panginoon. Tumingala siya sa langit. Tapos, sumagot si Lord. Sabi ni Lord, ano yung tangan mo? Bakit ka tumatawag? Sabi niya, tapat mo. Tapat mo yung tungkod mo. Sabi kasi ni Moses, tungkod po, Panginoon. Tapat mo yung tungkod mo sa ibabaw ng dagat, mahati yung dagat. Kasi yun yung problema ng mga Israelites. Wala silang matatakbuhan talaga. Dagat yung harap nila likod, mga bundok. Tapos dito sa magilid, mga bundok. Tapos dito naman, nandito si King Pharaoh, kaya mga sundalo sa kanilang likuran. Yung harap nila, dagat. Wala na silang mapupuntahan talaga kundi tumingala sa Panginoon. So, purinan Diyos, ang Diyos natin, buhay makapangyarihan. So, napakabuti ng Diyos kasi si Moses, matindi yan. Hindi siya matatakutin. In-encourage na yung bayang Israel. Sabi niya, magpakalakas kayo. Tingnan na lang ninyo kung anong gagawin sa inyo ng Panginoon. Ililigtas kayo ng Panginoon. Yung mga Egyptian yan, nakikita nyo ngayon, hindi nyo na makikita yan magpakailanman. Yan yung mga leader na matindi. Positive. Magsalita. Positive thinking. Amen. Hallelujah. So, ano nangyari? Tinapat ni Moses yung kanyang tungkod sa dagat. Pinaihip ng Diyos. Halos buong magdamag. Hallelujah. Nahati po yung dagat. At sila'y nakatawid lahat.
Nakatawid lahat po ang mga Israelites. Ngayon, sabi naman ni, kasi, alam nyo, napakabait talaga ni Lord kasi habang nakikipag-negotiate si Moses kay Lord, hindi pa bumibiyak yung dagat. Yung sumusubaybay sa kanilang, haliging apoy, humaharang doon kay King Pero, kaya hindi sila makakusad Puri ng Diyos. So, nung nakatawid na po yung mga Israelites sa dagat, yun, at tinanggalan ni Lord yung haliging ulap o haliging apoy. So, ayun, sabi ni King Pero, sige, habulin nyo na sila. Destroy them all. Wasakin nyo silang lahat. Pero anong nangyari? Nang hinabol na po sila, pagdating po sa gitna, sabi ng Panginoon kay Moses, tapat mo muli yung tungkod mo sa dagat. Manunumbalik yung dagat. So, pagtapat ni Moses ng kanyang tungkod sa dagat, nanumbalik ulit yung dagat. Kaya anong nangyari po? Patay lahat. Walang natira. Ang mga sundalo ni King Pero. Kaya nangamot sa ulo si King Pero. Nangamot sa ulo. At sabi niya, His God is God. Ang kanyang Diyos ay Diyos. Makapangyarihan talagang Diyos natin Amen. Puri ng Diyos. So yun, nilabas ng Diyos yung bansang Israel from Egypt for almost 430 years. Kaya lang, nung nandun na sa ilang sila, at kinukuha ni Moses yung Ten Commandments sa bundok, so ano po yung ginagawa ng mga Israelites? Ayan, sinulsulan naman si Aaron. Gumawa sila ng guya. At ang sabi ng declaration nila, hindi na natin alam kung anong nangyari kay Moses. Kaya sabi niya, sige, gawa nyo kami ng guya. Kunin nyo na yung mga hikaw, kasi marami silang mga nakuhang mga ginto sa Egypt Kunin nyo na yung mga hikaw, mga gold, sabi niya, akin na yan, tutunawin natin at gagawin natin guya. Ito naman si Aaron, naging sunod-sunuran. Sinulsulan din si Aaron, naging sunod-sunuran. Ayun, ginawa nilang guya. Yung kanilang mga hikaw, mga gold, o mga porsiras, o lahat ng kailang mga nakuhang mga gold sa Egypt. So, ginawang tinunaw, lumabas guya. Yun ang malungkot. Bakit? Bakit malungkot? Hindi na nila kinilala ang Diyos na nagligtas sa kanila, naglabas sa kanila, nagpalaya sa kanila sa Egypt. Nagligtas sila sa kamay, nagligtas sa kanila sa kamay ni King Pero. Hindi nila kinilala ang Diyos na nagpabiyak ng dagat at nakatawid sila. Anong kinilala nilang Diyos? Yung guya. Yung kanilang yung tinunaw na lumabas na guya, ayun, yung pinaghandugan nila. Nagsasayaw sila. Nadama yung mga, naging sunod-sunuran na sila. Sinamba na nila yung guya. At sinasabi nila, ang guyang ito yung Diyos na naglabas sa kanila sa Egypt. Nagalit ang Diyos. Yun ang masaklap. Yun ang malungkot. Iba na yung Diyos nila, hindi na ang Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Yan, nagalit ang Diyos Hindi lingid sa Panginoon ang ginagawa ng mga taong ito, mga Israelites. Kinausap ng Panginoon si Moses. Alam niyo, pagka ang isang lingkod ng Diyos, talagang matindi yung koneksyon kay Lord Talagang nire-reveal ng Panginoon. Nire-reveal ng Panginoon. Yung mga sa kanyang lingkod, yung mga ginagawa. So, ano nangyari? Pagkatapos po gawin isulat yung 10 Commandments sa bundok, ng Sinai, so anong sinabi ng Panginoon? Moses, bumaba ka na. Nagpapakasama na ang mga Israelites, hindi na ang Panginoon ang kinikilalang Diyos, guya na. Kaya pagkarinig ni Moses, yan, bumaba na si Moses. So, nandoon naman si Joshua, kanang kamay ni Moses. So,
Yun, nag-rebelde yung mga Israelites. Hindi nila kinilala si Lord na Diyos. Iba ng Diyos nila, guya na. Kaya nagalit ang Panginoon. Nagalit din si Moses. So sabi ni Moses, bumaba siya, sabi niya sa mga tao, mga Israelites, "Oh, is on the Lord's side. Let him come to me." Sino ang panig sa Panginoon? Lumapit sa akin. Sabihan ng Diyos, marami po ang pumanig kay Moses. Ibig sabihin, panig sa Panginoon. So lahat ng hindi pumanig, so binato ni Moses yung Ten Commandments. Ayan, napahamak po yung mga hindi pumanig sa Panginoon. Ayan yung kahantungan ng mga walang Diyos. Yung ibang Diyos na sinasamba. So take note, yung mga peking Diyos, hindi po yan makapagliligtas. Kagaya ko, iba-ibang sinasamba ko nung araw. Di naman ako nabago. Di naman ako naligtas. Yung mga iba yung sinasamba ko nung araw. Sa araw-araw ako nagsisimba nung araw. Pero walang pagbabago, ganun pa rin ang buhay ko. Pero nung kinilala ko ang Diyos, ang Panginoon, tagapagligtas, tinanggap ko si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay ko. Year 1987, September 20, nagkaroon po ng dramatic change sa buhay ko. Yan yung tunay na Diyos na tinanggap ko, si Jesus Christ as my Lord, my God, my personal Savior. Yun ang makapagliligtas. Ayan yung declaration ni David. Kasi sabi ko kanina, sad to say, nakakalungkot sabihin ng katotohanan, maraming tao ngayon, iba ang mga dinudyos. Gaya ng Israel, iba-ibang Diyos sinasamba nila. Guya, Astaroth, sumasamba sa araw, sa buwan, sumasamba sa puno ng kahoy. Ibang Diyos yung kailang sinasamba. Galit po ang Diyos. Kasi ang Diyos po natin, siya po ay is a jealous God. Ayaw niyang may kaagaw. Kailangan siya lang kilalanin nating Diyos. Marami naman tao hindi naniniwalang may Diyos. So, nasa pa lang to. Pinag-uusapan pa lang natin dito sa panimula. Kasi napaka-importante kasi maunawaan natin na talagang maraming mga tao ibang dinudiyos. Okay? So, iba-ibang kinikilalang Diyos. Diyos, pera, karer, asawa. So, wag ganun. Wala nang panahon sa Diyos. Kasi iba na naniniwalang may Diyos. Totoo bang may Diyos? Yes, totoong may Diyos. Iba yung maniwalang may Diyos. Ang dami pong ebidensya mga kapatid na may Diyos. Tingnan natin ano ebidensya ng may Diyos. Di ba? Yung langit. Sino bang lumikha ng langit at lupa? Kaya bang likhain ng tao yan? Hindi. Ang Diyos ang lumikha niyan. Hindi natin siya nakikita. Bakit? Ang Diyos natin, Spirit. Amen? Yung pagsamba natin, Spirit. Sabi ng John 4:23-24, our God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Yan ang Diyos natin. Hindi siya nahawakan, hindi siya nilalagay sa bulsa, hindi siya nilalagay dito sa bulsa, hindi siya nilalagay dito sa nakikwintas mo yung Diyos. Hindi po. Spirit po ang Diyos natin. Amen? Malinaw po yan, John 4:23-24. Our God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kaya nga pag tayo nagpipray, wala tayong tinitingnan sa harapan natin. Nung araw kasi, nung hindi pa ako naboborn again, di ko pa nakikilala ang tunay na Diyos. Kung ano-ano nasa harapan ko pag nananalangin ako. Mga picture ng kung sino-sino. Yun yung mga nasa harapan ko. Mayroon pa akong hawak-hawak na mga butil-butil. Pag ako'y nanalangin. So kapag nanalangin po tayo, ang totoong prayer po, wala na pong tayo tinitingnan sa harapan. Direct po tayo sa Panginoon. Yung ating prayer, tumatawag tayo sa Ama sa pangalan ni Jesus.
Yun ang ating Panginoon. Amen. Ang Diyos natin ay 3 persona. Amen. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. So, 3 person, equivalent, 1 God. Yun yung ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi, iba po si Ama, iba po si Jesus, iba po yung Holy Spirit. Hindi po siya, 1 person. 3 persona po ang Diyos natin. Amen. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. So, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Equivalent, 1 God. Ano ibig sabihin equivalent 1 God? Ibig sabihin, nagkakaisa sila. Nagkakaisa sila ng layunin, ng plano, ng purpose, ng katangian. Yan yung Diyos natin. Hindi yung maraming Diyos o iba-ibang Diyos. Isang Diyos lang po ang ating Panginoon. 3 person, equivalent, 1 God. Amen. So, malawak po yan sa pag-aaral patungkol sa Panginoon, sa Diyos. Amen. Kaya itong patungkol sa declaration ni David, my God, malawak po ito. Amen. Malawak na pag-aaral po ito. Okay, so pag-aral natin dito yung nature ng Panginoon, attributes ng Panginoon. Okay? So, simulan natin ng introduction to the nature of God. Malawak po ito. Amen? Hallelujah. So, yun po ang aking sinasabi po sa inyo na nakakalungkot kasi maraming tao, iba-ibang dinodiyos. Dinodiyos nila yung kanilang kapangyarihan, katalinuhan, kayamanan, ari-arian, mga diamonds, pera, karer, trabaho. So, iba-iba ng kinikilalang Diyos. Amen? Pero hindi po yan ang dapat natin kilalanin na Diyos kasi hindi yan makapagliligtas sa atin. Iisa lang ang Diyos na makapagliligtas sa atin. Ang ating Panginoong Diyos na buhay, na makapangyarihan. Lumikha ng langit at lupa. Totoong may Diyos. Ang langit at lupa ay kanyang nilikha, hindi kayang likhain ng tao. Amen? Yung hangin, ang Diyos ang lumikha niyan. Kayang gayahin ng tao sa pamamagitan ng mga electric fan, aircon. Pero yung literal na hangin, hindi kayang gayahin ng tao yan. Ang Diyos ang lumikha niyan. Yung araw, si Lord ang lumikha niya, buwan, mga bituin. Git sa lahat yung hininga mo, hininga ko. Yung ating katawan, sino nag-create niyan? Si Lord. Kung nagbabasa tayo ng Bible, nagbabasa ka ng Bible, ikaw nakikinig ngayon, malalaman mo how God created the universe. Paano nalikha ng Diyos ang buong mundong ito? Makikita mo yan sa Book of Genesis chapter 1. Basahin yung buong chapter 1. How God created the universe. How God created you. How God created me. How God created us. Nasabi sa Genesis chapter 1. Verse 1. Nang likhay ng Diyos ang buong mundong ito. Take note, Diyos. Nang likhay ng Diyos ang buong mundong ito, ano sabi roon? Walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Let there be light. At nagkaroon nga po ng liwanag. Lahat, nilikha lang niya sa pamagitan ng kanyang salita. Wala siyang ginamit na mga material. Ganyan ka makapangyarihan ng Diyos natin. Sinabi niya, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng isda, magkaroon ng lupa, magkaroon ng mga damo, magkaroon ng mga halaman. Pero alam niyo, pagdating sa tao, umaksyon na po si Lord. Kaya sabi niya, ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan.
Amen? So, plinano ng Diyos na langin, Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Pagdating sa Genesis 2, verse 7, yung plan ni Lord na likhay ng tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan, isinakatuparan niya. Kumuha siya ng alabok, ng putik, hinulma niya. Sabi sa Genesis 2, verse 7, pagkatapos, triniit niyang tao, hiningahan niya sa ilong, di nagkaroon tayo ng buhay. O, hindi ba? Sino nagbigay ng buhay sa atin? Sino nagbigay sa atin ng hininga? Ang Diyos. O, hindi ba natin siya dapat ideklara na siya yung ating Diyos, kagaya ni David? Ano sabi ni David? My God. So, sino ang Diyos mo? Sino ang Diyos natin? Ang Diyos na lumikha sa iyo at sa akin, nagbigay ng hininga. Amen? Kaya pagdating sa declaration ni David, my God, malawak na ito. Amen? Malawak na po ito, mga kapatid. Amen? Mayroon tayong Diyos na lumikha ng buong sanlibutan ito. Okay? Ang ating Diyos na buhay, na may-ari ng buhay natin, nagpapagalaw sa buong mundong ito, nag-iingat ng mundong ito, ang ating Panginoong Diyos. Totoong may Diyos, mga kapatid. Amen? Hindi yan kathang isip. Totoong may Diyos na nangangalaga sa bawat sa atin, nagpapagalaw sa buong daigdig na ito, nag-iingat sa buong mundong ito. Imagine mo, millions ng mga kaniit ng Diyos, maayos lahat. Amen? Yung mga planeta, hindi nagbabanggaan. Yung araw at buwan, minsan mayroong panahon na nagkakasalubong, kaya magkakaroon ng solar eclipse. Pero bibihira lang po yun. Okay? Ang Diyos ang may control ng lahat, mga kapatid. Kaya mapalad ka na mayroon kang kinikilalang Diyos at kilala natin ang Panginoong Diyos na lumikha sa atin. Siya yung ating tagapagtanggol, tagapagligtas, tagapagpalaya sa lahat ng gawa ng kadiliman. Siya yung nag-iingat sa atin sa araw-araw. Siya nag-iingat ng ating hininga. Kaya nanatili tayong buhay. Amen? Kaya dapat natin siyang pasalamatan. Ang Diyos natin. Paggising natin sa umaga, magpasalamat tayo sa Diyos. Bago matulog, manalangin sa ating Diyos. Siyang nag-iingat sa ating lahat. Amen? So, yan po yung declaration ni David. Amen. Purihin ng Diyos sa Psalms 18 verse 2. Sabi ni David, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer, my God. Amen. So take note, ang declaration nito ni David dito sa book of Psalms 18 verse 2 na sinabi niya, my God. Amen. So this declaration, ang declaration nito ni David, carries profound meaning. Profound meaning. Profound, that means malalim. Malawak ito. Amen? Ano yung kahulugan ng declaration nito ni David sa kanyang sarili, maging sa buhay natin? Number 1, personal relationship. So when we declare that in our mouth, sa ating bibig, na ang Diyos natin, my God, like David, kanyang declaration, that's personal relationship. Amen? Ibig sabihin, si David, mayroon siyang personal na relasyon sa Panginoon. Kasi hindi mo masasabi na my God, ang Diyos natin, kung wala kang relasyon kay Lord. Kaya napaka-importante, may relasyon tayo sa Panginoon. Paano tayo magkakaroon ng relationship kay Lord? Personal relationship kay Lord. So we must believe in Him. Amen? And we must accept Him as our Lord and personal Savior. And the moment na ginawa natin yan, so magkaroon tayo ng personal relationship.
At paano? Paano ka magkaroon ng personal relationship? Paano tayo magkaroon ng personal relationship? So, dapat lagi tayong lumalapit sa Diyos. Kinakausap natin ang Panginoon through prayers. Amen. Si David, prayerful yan eh. At tuwing lulusob yan sa mga kaaway, sumasangguni sa Panginoon. Ha? Sa book of 1 Samuel, chapter 30, basahin yung buong chapter 13, verse 1, hanggang sumusunod ng talata. Ha? Binihag ng mga Amalisita yung kanilang mga pamilya, mga tawa ni David. So, naghinagpis si David. At balak na nga siyang batuhin ng kanyang mga sundalo, kanyang mga kasamahan. Pero, ano sabi ni David kay Abiatar? Akin na yung ipod, sumangguni siya sa Panginoon. Ano sabi ni David sa Panginoon? Panginoon, nahabulin ba namin yung Amalisita? Ano sabi ni Lord? Sige, habulin nyo. Tiyak magtatagumpay kayo. So, hinabol nila, nagtagumpay si David. Ano sabi ng Panginoon? He recovered all. Ano ibig sabihin noon? Na-recover niya lahat. Walang isa man na bawas. Yan si David. May personal relationship kay Lord. Paano? Prayerful si David. So, para magkaroon tayo ng personal relationship kay Lord, kailangan maging mapanalanginin tayo. So, hindi mo pwedeng sabihin, my God, kung wala kang relasyon sa Diyos. Si David, matindi ang relationship kay Lord. Mayroon siyang intimacy sa Panginoon. Ha? Kaya nga tinaguran sa a man after God's own heart. Bakit? Kasi si David, siyempre, hindi naman perfecto si David like us. Tayo yung mga tao, we are not yet perfect. Nagkakamali pa rin tayo. Actually, si David, maraming shortcoming din, maraming pagkakamali. Kaya lang, ang kagandahan kay David, pag siya ay nagkakasala, lumalapit sa kaagad kay Lord, hindi siya lumalayo. Kaya nga tinawag sa a man after God's own heart. Kasi inaamin niya yung kanyang mga kasalanan. Ha? Kung elaborate natin yung buhay ni David, yung mga background niya, malawak yan eh. Ha? Kaya nga itong pag-aaral natin, no, ano pa lang ito, talagang malawak ito eh. Napakalawak itong pag-aaral natin, declaration ni David, my God. Amen, my God, sabi niya. Kaya number 1, ang declaration na ito, sabi niya, carries profound meaning. Yung mga kalaliman na kahulugan na ito. Number 1, personal relationship. So, kaya na-declare ni David, my God, kasi mayroon siyang personal relationship kay Lord. Amen? Malalim ang kanyang relasyon kay Lord. Mayroon siyang intimacy. At paano natin malaman mayroong intimacy si David? Prayerful, worshiper. Worshiper si David. Umaawit si David. Ha? Andin pag nanalangin si David, umaga, tanghali, hanggang gabi. Ganun manalangin. Parang disease. So, umaga, tanghali, hanggang gabi. Ganun manalangin si David. Ha? So, take note. So, ang kanyang declaration na ito ay malawak ito. Malalim ng kahulugan. Number 1, personal relationship. By stating, take note, my God, ha? Sa pangungusap niyang may Panginoon. So, David emphasizes, binibigyan niya ng emphasis is a personal relationship with the Lord. Amen? So, by stating, my God, sinabi ni David, my God, David emphasizes a personal relationship with the Lord. Amen? So, take note, it signifies that he sees God. Amen? Not just a distant deity, but as a close and protective presence in his life. Amen? So, yung experience ni David yan eh. So, hindi sa malayo ang Panginoon sa kanya, kundi nandun po yung kalapitan. Ha? Protective presence. So, take note, yung presence ng Lord ang nag-iingat sa atin. Pagkasama natin yung presence ng Lord, wow, ang sarap. Nandun yung kanyang pag-iingat sa atin, mga kapatid. Kaya nga si David, kahit na hinahabol-habol siya ni Saul, lagi niyang kasama yung presence ng Panginoon. Lagi siyang pinagtatanggol ng Panginoon. Di nangungusap si Lord sa kanya. Amen?
Hindi pa dumarating si Saul eh. Sinasabi na ni Lord kay David, yan, paparating na yung kalaban eh, magtago ka na. So ibig sabihin, nire-reveal na ng Panginoon kasi nga si David malapit sa Diyos. Kasama niya laging presence si Lord kasi nga mayroon siyang personal relationship sa Panginoon. Kaya napakasarap niya mayroon tayong personal relationship kay Lord eh. Amen? Okay, so ang declaration nito ni David, my God, so this declaration carries profound meaning. First is personal relationship. And the second, source of strength. Amen? So ang declaration nito ni David, my God, source of strength. Alam ni David, ang source ng kanyang lakas, ang Panginoong Diyos. Ang source ng lakas ni David para labanan yung mga kaaway sa paligid niya, nung nandito pa sa lupa, ang Panginoon ang source of strength niya. Amen? So, kaya nga, ang tawag diyan metaphors eh. Okay? So, the metaphors David uses, rock, fortress, and deliverer, so illustrate God as a source of strength and security. Wow. So, si Lord ang source ng kanyang kalakasan. Security. So, a rock is stable and unmovable. Yun ang declaration niya patungkol sa Diyos. While a fortress provides safety from enemies. Yun yung kanyang mga declaration. Rock, fortress. So, this imagery, so ang paglalarawan na ito conveys that David finds his strength and safety in God. Natagpuan niya yung kalakasan. At talagang ramdam na ramdam niya. Talagang safe na safe siya sa presence ng Panginoon. Amen? So yun po yung pangalawa na declaration ni David patungkol sa sinong Panginoon sa kanya. My God. So first is personal relationship. Amen? Kaya nasabi niya, my God. And the second, kaya nasabi niya, my God, kasi source of strength ang Panginoong Diyos sa buhay niya. Amen? And third, refuge and protection. Kaya nadeklara niya, my God, kasi ang Diyos ang kanyang refuge and protection. Dapat ganun din po tayo. Amen? Yun yung Diyos natin, nagbibigay sa atin ng protection. So David acknowledged God as his refuge. Kinilala ni David ang Panginoon na siya yung kanyang refuge and shield. Hallelujah. Indicating that he turns to God for protection in times of trouble. Amen. Sa panahon ng mga troubles of life, ang Panginoon ang mag-iingat sa atin. Amen. This reflects a deep trust in God's ability to safeguard him from harm. Amen. So purihin ng Diyos, hindi lang si David ang iingatan. Hallelujah. Sa mga tinatawag na nakakapanakit, kundi ikaw at ako rin na kumikilala sa Diyos. Amen. So, yun po ang declaration ni David, my God. Bakit na-declara niya na sabi ni David, my God? So, number 4 na tayo. Ito muna tayo magtatapos. Hanggang pang-5 pa lang muna ito. So, bibilisan ko lang po. Number 4. Bakit na-declara ni David na sabi niya, my God? Sa kanyang pang-4 na declaration. My God. Fourth is salvation and deliverance. Amen? So, ang Diyos natin ang ating tagapagligtas at tagapagpalaya. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi niya, my horn of my salvation. So, take note, my horn of my salvation signifies strength and power in delivering David from his enemies. Amen? Hindi ba si David, pinalaya siya, iningatan siya, piniligtas niya sa kanyang mga kaaway. Sino ba ang naging kaaway ni David? Actually, hindi naman nangaaway si David Inaaway siya ni King Saul. Anong dahilan bakit inaway ni Saul si King David?
Ang dahilan po yan doon po sa pagkapatay niya kay Goliath. Ha? Kung natatandaan niyo po sa book of 1 Samuel chapter 16, 17, 18. So makikita niyo doon napatay ni David si Goliath. Ha? Kasi sa panahong yun nangangatog si Saul. Pati yung mga army niya, hinahamon kasi ni Goliath yung Israel for almost 40 days. Imagine mo yun. Kaya pinanghinaan na sila ng loob eh. Sabi naman ni GC, yung tatay ni David, anak, puntahan mo ngayon mga kapatid mo sa doon sa syudad. Sabi ng tatay niya, dalhan mo sila ng tinapay. Dalhan mo na rin yung hari. Palibasang si David masunurin, nag-aalaga siya ng mga tupa ng kanyang ama sa bukid eh. Ha? Bumaba nga si David. Pagdating doon, yun, naririnig nga ni David, hinahamon yung Israel ni Goliath. Sino si Goliath? Yun yung magitin naman dirigma ng mga Palistiyo. 9 footer mahigit ang kanyang height. Samantalang sa panahong yun, si David halos 15 years old to 16 years old. At ang height niya halos 3'11 lang eh. Ang marinig ni David, kasi nangangatog na nga yung mga tuhod ni Saul, pati yung mga sundalo ni Saul. Sabi naman ni David, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Sabi niya, ako ang lalaban sa kanya. Pero ano sabi ni Saul? Hindi mo kayang Pilistiyong yun. May gatas ka pa sa labi. Pero mapilit to si David. Ano sabi ni David? Ako po ang nag-aalaga ng mga kawan ng aking ama. Pag mayroong mga uso na nais lumapa sa inaalaga niya mga tupa, hinaharap niya ito. Hinahawakan niya sa panga at binibiyak niya ito. Mapapatay ko rin. Sabi niya, pinapatay ko ito. At mapapatay ko rin ang Pilistiyong yun. Mahamak sa Diyos na buhay. So anong sabi ni Saul? Sige, labanan mo na. Sumayo na si Yahweh. Ito yung aking kasuotang pandigma, isuot mo. Pero ano sabi ng Bible? Hindi na po sinuot ni David kasi nung sinubukan niya, maluwag. Kaya sabi ni David, di ko na ito susuotin. Hinubad ngayon ni David. Hindi siya sanay sa ganong kasuotan, napakalaki. Saan sanay si David? Sanay siya magtiwala sa Diyos. So sa maling salita, nilabanan ngayon ni David si Goliath. Wow, nung makita siya ni Goliath, sabi niya, ano akala mo, ang lalabanan mo yung aso? Halika nga rito at ipakain kita sa mga ibon. Pero ang sabi ni David, ang dala mo ay sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Wow, ang galing ng Panginoon sa buhay ni David. Boldness, mayroon siyang boldness and courage. So ano nangyari? Dumampot lang si David ng halos 2 bato, 5 bato. Isa nga lang ang pinakawalan, yung makikinis na bato. Tumatakbo ngayon tumatakbo ngayon si David. So, ayan, dala mo yung sibat at balaraw. So, sabi niya, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. So ano po nangyari? Nilabanan po ni David si Goliath. Habang tumatakbo si David, dinudukot niya yung kanyang bato. Nalagay sa kanyang sling. Wow! Habang inakasinta, ang bilis ng takbo niya, papalipit kay Goliath. Sabay tirador ng gano'n. Boom! Tinamaan dito sa noo. And then, bumagsak si Goliath, pataog. Nilapitan ngayon ni David, hinugot yung espada. Then, sabay pugot ng ulo. Yun, natalo ni David si Goliath. Sa pamagitan lang ng tirador. Bakit? Kilala ni David ang kanyang Diyos, buhay, makapangyarihan, tumutumba ng mga Goliath. Kaya kapatid, anumang mga Goliath ang inaharap mo ngayon, pag mayroon kang Diyos, kilala mo ang Diyos na may-ari ng buhay mo, buhay ko, buhay nating lahat. Lumikha ng langit at lupa. He is bigger than your problem. Our God is a big God. Yan, Diyos na malaking Diyos. Yan ang ating Panginoon. Walang mahirap sa Diyos. Amen? Kaya ang tanong ni Lord kay Jeremiah, is there anything too hard for me? Mayroon bang mahirap para sa akin? Sabi ng Panginoon. Walang mahirap sa Diyos.
In God, all things are possible. Amen. He can create from nothing to something. Ha? Kaya niyang patumbahin ang lahat ng mga gulayat sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. May sakit ka, kaya kang pagalingin ng ating Diyos. Wala kang kapera-pera ngayon, kaya kang pagpalain ng Diyos. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Maglingkod tayo sa ating Diyos na buhay, ng totoo. Ha? Yun ang katotohanan. Yun po aking nararanasan sa aking buhay, sa aking pagtitiwala sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. Kailanman di ako iniwanan ng Diyos. Ha? Pwede kang iwanan ng kaibigan mo, mga kapatid mo, ha? Mga mahal mo sa buhay. Maaari kang iwanan. Kaya nga sabi ni David, iwanan man ako, ha? Ng aking mga magulang, sabi ni Haring David, may Panginoon pa akong aasahan. Yan ang katotohanan. Mayroon tayong pag-asa sa Diyos. Kaya don't lose your hope. There is God. Mayroong Diyos na malaking Diyos na kayang magtanggol sa atin. So sa panahon yun, ginamit ng Diyos si David para ipagtanggol ang bayang Israel. Kilala ni David kung sino ang kanyang Diyos. Kaya sabi niya, my God, malaki ang kanyang Diyos kaysa Gulayat na yan. Kaya pinatumba ni David si Gulayat, ang magiting na mandirigma ng mga Pilistiyo na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay, humahamon sa bayang Israel. Niligtas ng Panginoon sa pamagitan ni David sa kahiyan ng Israel. Pinataob niya si Gulayat, din pinagutan ng ulo. Ha? At doon po, nagsimula na magalit, magkaroon ng kaaway si David. Alam niyo kung sinong kaaway ni David? Si Saul. Kasi minsan, dumaan ang mga Israelites, ang sabi ng awit ng mga Israelite, sabi niya, libo-libo ang napatay ni Saul, subalit ang napatay ni David ay 10,000. Nagsilos ngayon si Saul. Sabi ni Saul, aba, kulang na lang siyang kilalaning hari ng Israel. O yun ang ugat. Ang ugat kung bakit lumitaw na kalaban ni David si Saul dahil sa inggit. Kaya pag ang tao ay naiinggit, ayan, nagiging kalaban. Pero alam niyo po, dahil alam ng Diyos, si David walang kasalanan. Malinis ang buhay. Kahit hinabol-habol sa ni Saul, purihin ng Diyos, siya po ay iniligtas ng Diyos. Iniligtas siya lagi ng Diyos. Amen? Kaya yun yung declaration ni David, my God, pang-apat na ang ibig sabihin ng my God na kanyang declaration. Bakit nasabi niyang my God? Kasi pang-apat, salvation and deliverance. Niligtas lagi ni Lord si David. Ha? Kaya sabi niya, my horn of my salvation. So, signifies strength and power. So, delivering David from his enemies. So, niligtas siya ng Panginoon sa mga kaaway. Amen? So, it highlights God's role as the one who saves and rescues. Hallelujah. And lastly, ito muna tayo magtatapos. Bakit diniklara ni David na ang Diyos, ang kanyang Diyos, my God, it is faith and assurance. Amen? Hallelujah. So, hindi natin pwedeng deklara na ang Diyos natin kung wala tayong pananampalataya sa Kanya. So, si David, matindi yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Mayroon siyang absolute faith sa Panginoon. At tiyak ang kanyang pananampalataya. So, David, faith and assurance. So, David's declaration is an expression of faith. Ha? Kasi hindi mo pwedeng deklarang may Diyos ka o may Diyos kung wala kang faith. Ha? So, David's declaration is an expression of faith and assurance. Amen? He confidently affirms, hallelujah, that God is His protector and Savior. Hallelujah.
So which encourage believers, encourage you and me to trust in God's faithfulness and power at sa kanyang kapangyarihan. Amen? Pagtitiwala, katapatan sa kanyang kapangyarihan. Amen? So, yun po mga kapatid, yung 5 na ibig sabihin bakit sinabi ni David, my God. Yun yung pang-4 niyang declaration. Again, bakit nasabi ni David, my God, ang Diyos natin? Sa buhay niya, first, personal relationship. May personal relationship si David sa Panginoon. Amen? Paano siya nagkaroon ng personal relationship? Paano natin masabi mayroon siyang personal relationship? Prayerful si David, worshiper. Yan si David. Kaya mayroon siyang personal relationship sa Panginoon. Amen? Source of strength, number 2. Okay? Third, refuge and protection. Amen? And fourth, salvation and deliverance. Kasi na-experience niya paano siya niligtas ng Panginoon sa kamay ni King Saul. And lastly, faith and assurance. Kaya nasabi niya, my God. Kasi hindi natin pwedeng sabihin mayroon tayong Diyos kung hindi tayo naniniwala sa Diyos. Kaya nga sabi ng Hebrew 11 verse 6, familiar sa inyo yung verse na yan. Anong sabi roon? It is impossible to please God without faith. Amen? So, hindi ka pwedeng magsabing, my God, kung wala kang faith kay Lord. Kaya si David, may kita po natin, mayroon siyang absolute faith. Genuine faith. Amen? Kaya diniklara niya, my God. So, faith and assurance. Okay? Hallelujah. So, ito pong declaration ni David. Okay? So, ito ay pagtitiwala niya sa Diyos. Amen? So, it serves as a reminder for us to recognize and declare God as our own source of strength and refuge. Amen? Purihin ang Panginoon. So when we speak about God, so take note, so we refer to the Supreme Being who is creator of the universe as revealed in the Bible. Amen? So yun pong declaration ni David. Sino ang Diyos sa buhay niya? Sabi niya, my God. Amen? Sa ating foundation verse, sa Psalms 18 verse 2, nasa pang-4 pa lang po tayong pinag-aralan po natin. Sa declaration ni David, anong number 1 ng declaration ni David? Sabi niya, the Lord is my rock. Amen? So, He is our Savior, the rock of our salvation. And the second na kanyang declaration natin pinag-aralan, my fortress. So, He is our fortress, high fortress. And the third is, my deliverer, sabi ni David. So, our God is our deliverer. And fourth, my God. Amen? So, my God, napakalawak po yan. At ang susunod nating pag-aaralan po about my God, sabi ko sa'yo, napakalawak yan. Pag-aaralan po natin yung mga attributes of God. Okay? Para lubusan natin makilala sino ba talaga ang Diyos natin. Ano ba yung mga attributes niya? Okay, nabanggit ko na sa inyo, ang totoong Diyos ay 3 persona. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. But, equivalent one God. Amen? So, malawak po yan. Kaya kung pag-aralan po natin yung about the doctrine of God, napakalawak ng mas lalong malawak yan. Okay? Yung sinasabi ko pa lang sa inyo, ano pa lang po yan, mga basic pa lang yan. Amen? So, purihin ang Diyos. So, dyan lang po muna tayo. So, mayroon tayong ikalawang bahagi about sa declaration ni David, my God. So, yun na po, para maintindihan po natin yung attributes ng ating Panginoon. Okay? Ano ba yung mga attributes ng ating Panginoon? Okay, ng ating Diyos. Ang Diyos natin may mga attributes po siya or character. Okay? So tayo muna yung manalangin, Lord. Thank you sa oras na ito, sa pagtuturo mo sa amin, Lord, sa iyong salita na napakalawak, Lord, ang mga
declaration ito ni David na binibigyan ng emphasis. Nasa pang-apat pa lang po kami. Ang declaration na ito ni David, Panginoon, about, sabi ni David, my God. Hallelujah. So that means, hallelujah, ang declaration na ito is profound, carries profound meaning. Napakalalim ito, napakalawak itong kahulugan na ito ng ibig sabihin dito. Kaya dinideklara ni David, my God. Hallelujah, dahil mayroon siyang personal relationship sa Panginoon. And then, source of strength. Hallelujah. Talagang kinikilala ni David na ang Diyos ang source ng kanyang lakas. Hallelujah. And refuge and protection. So, dapat ganun din po kami, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon, source. Lord ng protection, Panginoon. Kayo ang aming salvation and deliverance. Kagaya ng sinabi ni David. Kaya sinabi niya, my God. Hallelujah. And faith and assurance. Kaya nabanggit ni David, my God, dahil nandun po yung kanyang absolute faith and assurance. Hallelujah. So David's declaration is an expression of faith and assurance. Hallelujah. So dapat ganoon din po kami, Lord, ng aming declaration. Lord, nandun po yung aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, napakabuti mo, Lord, sa mga pagpapahayag mo sa amin ito. Panginoon, napakalawak pang declaration na ito, pinag-aaralan po namin. Lord, patungkol sa declaration ni David, sino ang Diyos sa buhay niya? Dapat ganun din pong aming declaration, sino ang Diyos sa buhay namin, Panginoon. Lord, salamat po, Diyos. Napakabuti mo, Lord. Thank you sa mga kapahayagan ng salita na nire-reveal mo sa amin, Panginoon. In Jesus' name. Hallelujah. Purihin ka. Taas natin ating dalawang kamay. At deklara natin si Lord ng Diyos ng ating Diyos ng buhay natin. Siyang lumikha ng ating buhay. Tanggapin natin siya. Siya ang totoong Diyos. Hallelujah. Sabihin natin, maiksing prayer nito, sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So kung tinanggap mo si Lord ng buong puso, kapatid, sabi ng Bible, ikaw ay anak ng Diyos at meron kang buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ang Diyos. Ako na lang po manalangin, Lord, thank you sa lahat ng mga tumanggap sa iyo ngayong oras na ito. Pagpalain sila at patuloy mo iunat yung mapagpalang kamay. Katagpuin mo kailang pangailangan, spiritual, physical, financial, material, emotional. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa oras na ito. Purihin yung pangalan o God. Hallelujah, hallelujah. Pagpalain nyo lahat ng mga ka-tune in sa oras na ito. Saan man sila naroon sa oras na ito. Yung mga may karamdaman, pagalingin nyo. Manangailangan ng pinansyal, mag-miracle ka sa kailang mga pinansyal needs. Thank you. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. So, thank you very much po sa inyong pag-tune in sa oras na ito. Sa konting paalala lang po. So, muli, every Sunday po yung ating Sunday service. Doon lamang po yan sa may Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. Sa Hillcrest Gate 2. Sa harap lang po ng Ilibit Town Center. Sa baba po ay mayroong City Savings Bank. Nasa third floor lang po tayo sa bank building. So, every Sunday 9 a.m. yung ating Sunday service celebration. So, I invite you. Inimbita ko po kayong lahat. At every Saturday, meron tayo doon on-site prayer, alas 8 ng umaga. Every Thursday, meron tayong midweek service through Google, through FB page ng Jesus Christ Saves Global Outreach Camarin Family. So, i-like nyo rin po yung ating FB page. At gayon din ang ating online intercessory prayer every Wednesday. So, 8 p.m. through Google Meet. Okay, so yun lamang po ang ating mga palaala. So tayo po ay mag-closing prayer. Lord, thank you, Panginoon, sa mga salita mong aming natutunan sa oras na ito. Pagpalain niyo, Diyos, ang mga salitang ito hindi ito mawala sa aming puso. Panginoon, patuloy namin itong may apply sa aming buhay. Tunay, Lord, kayo ang Diyos na buhay at makapangyarihan. Lord, purihin ko, Diyos. Pagpalain niyo lahat na nag-tune in ngayong oras na ito. Pangalan ni Jesus, ng aming dalangin. Amen
Amen. Amen. So God bless po sa lahat. Bye-bye.